Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us. Good news po ito para sa ating mga DDS nagmamahal kay Tatay Digong. Via Yahoo Financial Times, Donald J. Trump, US President, wants Russia and China to team up against War Crimes Court at the International Criminal Court. This comes after the President's trip to China from May 13 to 15. Trump traveled to China for the first time in almost a decade to have talks on various matters, including trade, nuclear power, the US-Iran war, and more. According to a recent report by the Financial Times, US President Donald Trump has allegedly asked China and Russia to help him fight against the power of the War Crimes Court at the International Criminal Court. So, nako, sabi ni, ito ng comment, opinion ni Dare to Us. Nako, US, China, Russia, nagtulungan na, baka magalit sa inyo si Bongbong Marcos niyan. Saan pa niya i-deliver for free ang mga Pilipino who happen to be his political enemies? Grabe pa naman ang effort of whole of government approach. DOJ, DILG, NBI, PNP. Yan, nagsama na yan. Dati hindi sila nagkakasundo. Kaya lang ngayon, iisa na lang ang tono nila. Aristohin si Bato at all cost. Paano pa papalakpakan ng mga pink lawans, dilawans, pulahan, and Joma Season Club si BBM kung gagawin nyo sa ICC. Inutil yata ang judiciary, kaya ICC ang pag-asa. So, ako natuwa ko with this post. Sana totoo, ano. Birin mo yan, mag-team up yung Big Three. Di ba? Kung minsan nagkakabanggaan itong tatlo. Ngayon, mayroon silang common enemy. Ang ICC. Yang ICC na yan, inisyuhan nila ng warrant of arrest si President Putin. So, natural. Lalaban ang Russia versus ICC. Ang Prime Minister ng Israel, very close friend ng US. Inisyuhan din ng warrant of arrest. Kaya galit ang US, ICC. Ito na naman China. Ang ganda. Gumaganda ang relasyon niya with the US. Of course, kaibigan niya ang Russia. Pero may magtulungan yung Big Three, mga superpowers against ICC. Wow! Mayroon tayong aasahan. Baka darating ang panahon, mawawalan na ng kapangyarihan itong ICC. O di, may pag-asa ng ating Tatay Digong. Kaya, I think, sa tingin ko lang, this is an answered prayers. Kasi ako, everyday, pinagdadasal ko ang Duterte family. Kasama na si Tatay Digong na ma-comfort siya doon dahil napakahirap po ang kalagayan ng ating Tatay Digong. Yung mapreso na ganyan, malayo ka sa pamilya, sa mga apo, ang sakit nun. Kaya lang, God has a purpose. Romans 8:28, for all things, God works for the good of those who love the Lord. So, kapit lang tayo mga kaibigan. Salamat na lang at hindi sila nagtagumpay sa pag-aresto kay Senator Bato. Kasi kung naaresto nila si Bato nung May 11, wala na, nandun na rin siya ngayon. Dalawa na sila sa ICC ni Tatay Digong. But God's miracle o God's hand is now moving in our midst sa political situation natin. Hindi niya pinayagan na maaresto si Bato at inalaw niya na magkaroon ng leadership change sa Senado. Kaya nandyan na yung ating Brave 13. Si Attorney Vic, tawag niya Patriot 13. Magnificent 13, whatever you call it. Lucky 13. Inalaw niya na nagkaroon ng leadership change. Yan na yung ating check. Kasi kung yung dati pa ring Senate leadership, delikado na tayo ngayon. Nakakatakot yung plano nila na siniwalat ni Senator Amy. Magkakaroon ng charter change, mag-uusap lang yung dalawang kapulungan,
Constituent Assembly, i-amend na nila ang konstitusyon. Wow! I-extend ang term ng president up to 2031. I-extend ang term ng mga congressman at senador. Wala nang presidential or national election sa 2028. Local election na lang. Yan ang plano nila. Ano ngayon? God is watching us from a distance. Diba may kanta na ganon? Tama na, sobra na. Kaya, tuloy lang po natin ang pagdarasal. Ako, pinagdarasal ko yung Brave 13. Leadership ni Senator Cayetano na God will give him his wisdom as he led the Senate. And of course, protection kay Senator Bato. Lalo na ngayon na mayroon ng order ng DOJ sa PNP, NBI, other law enforcement agencies na i-enforce ang ICC warrant of arrest. O kaya, mapipilitan ang PNP because it's a lawful order from the executive. Hahanapin nila si Bato. So, ang Bible nagsabi, if God is with us, who can be against us? Di ba may ganong verse sa Bible? I believe God is with Senator Bato at he will be protected. Hindi niya ialaw na makidnap ulit nila si Senator Bato dalhin sa ICC. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.